Kilala rin as kakahuate, ang Madre de Cacao ay isang halaman na matagal nang ginagamit sa Pilipinas dahil sa taglay nitong medicinal properties. Ito ay natural na alternative sa mga chemical-based products para sa aso. Pero bakit nga ba ito ginagamit ng mga dog owners para sa kanilang mga fur babies? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. At sa dulo rin ng video na ito ay malalaman mo ang tamang paraan ng paggamit ng Madre de Cacao para sa aso. Narito ang ilan sa mga benefits ng paggamit ng Madre de Cacao sa aso. Number 1, anti-mange, antiseptic at antifungal. Nitong mga nakaraang taon, lalong naging popular ang Madre de Cacao dahil marami itong health benefits para sa aso. Ito ay makakatulong sa pagpigil at paggamot ng mga problema sa balat ng aso kagaya ng mange, fleas at ticks. Maliban sa pagiging epektibo laban sa common skin problems, makakatulong din ang Madre de Cacao para labanan ang fungal infections. Kaya naman ito ay natural na solusyon para sa mga asong may sensitibong balat. Number 2, pang-control sa blood sugar levels. Ang mga asong nasa middle age o mas matanda pa ay nanganganib na magkaroon ng hyperglycemia o high blood sugar. Lahat ng breed ay maaaring maapektuhan nito, lalo na ang mga babaeng aso. Ngunit mas mabilis kapitan ng sakit ang mga small dog breeds tulad ng Beagles, Dachshunds at Miniature Poodles. Fortunately, maaaring makatulong ang Madre de Cacao upang ma-regulate ang blood sugar ng mga asong may diabetes o at risk magkaroon nito. Ang Madre de Cacao ay mayroong phytochemical compounds na flavonoids. Ito ay makakatulong upang mapababa ang blood sugar levels at mainam na supplement para sa mga diabetic na aso. Kinokontrol ng flavonoids ang glucose metabolism, lipid profile, at hepatic enzyme activities. Bagamat ito ay generally safe para sa mga aso, ginagamit ang Madre de Cacao bilang pesticide. That's why ang pag-consume ng large doses ng halaman ay hindi nire-recommend. Number 3, panglunas sa inflammation. Mayroon ding iba't ibang klase ng alkaloids, flavonoids at tannins ang Madre de Cacao. Ang mga active compounds na ito ay nagtataglay ng antibacterial, antifungal at anti-inflammatory effects. Maaari itong makatulong sa mga asong may inflammatory-related conditions. Nagtutulungan din ang mga nasabing compounds para labanan ang bacterial at fungal infections. Makakatulong din ito upang maibsan ang inflammation, irritated at itchy skin. As a result, magiging mas healthy ang balat ng alagang aso. Number 4, pinopromote ang wound healing. Dahil sa taglay nitong napakaraming therapeutic properties tulad ng antibacterial, antifungal at anti-inflammatory effects, makakatulong din ang Madre de Cacao sa pagpapagaling ng sugat. Sa Pilipinas, dinudurog ang dahon nito at ipinapahid sa katawan ng aso na may sugat o infected ng parasites. In Guatemala, ginagamit ang dahon at bark ng Madre de Cacao sa paggamot ng mga karamdaman sa balat ng tao. Additionally, ginagamit din ang Madre de Cacao extract sa paggamot ng iba't ibang skin problems, kagaya ng burns, bruises, boils, erysipelas, gangrene, at prickly heat. Therefore, ang Madre de Cacao ay hindi lang pang-aso, kundi pang-tao rin. Number 5, piniprevent ang dandruff at hair fall. Maliban sa pagpapagaling ng sugat, ang Madre de Cacao ay magagamit din upang maiwasan ang dandruff at hair fall. Mayroon itong flavonoids na nagtataglay ng antifungal activities. Effective ito sa prevention at treatment ng dandruff. Ang Madre de Cacao ay nagtataglay din ng tannins, isang organic compound na makakatulong sa pag-moisturize ng buhok. Pinoprotektahan nito ang hair fiber at nagbibigay ng elasticity sa buhok upang maiwasan ang pagkalagas nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang flavonoids at tannins ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kaya naman, paboritong gamitin ng mga dog lovers ang Madre de Cacao products para sa kanilang mga fur babies. Number 6, anti-tick at fleas. Ang tick o garapata ay maaaring magkalat ng mga nakamamatay na sakit tulad ng Bourbon virus, Lyme disease, at Rocky Mountain spotted fever. Gayon din ang fleas o pulgas. Bagamat hindi ito nagdadala ng nakamamatay na sakit, ang pulgas ay maaaring magdulot ng nakakapinsalang sakit sa tao at mga alagang hayop, kagaya ng tapeworm, typhus, cat scratch disease at Bartonellosis. Buti na lang, may anti-parasite properties ang Madre de Cacao. Ang halamang ito ay nagtataglay ng mahalagang active components tulad ng rotenone, isang uri ng chemical compound na nagsisilbing natural insecticide. Ang rotenone ay toxic sa mga insekto, kagaya ng fleas,
ticks at mites. Binablock nito ang cellular respiration ng mga insekto na nagdudulot ng kanilang tuluyang pagkamatay. That's why ang dahon ng Madre de Cacao ay mainam gamiting pampaligo sa mga aso upang maprotektahan sila sa pulgas at garapata. Number 7. Pinopromote ang smooth, shiny, at healthy coat. At dahil sa kakayahan nitong pagalingin ang sugat, inflammation at dandruff, siguradong makakatulong ang Madre de Cacao upang maging smooth, shiny, at healthy ang coat ng iyong fur babies. Ito rin ang pinagkakatiwalaang anti-mange solution sa Pilipinas na abot kaya at effective remedy sa mga skin problems ng aso. Kaya ang Madre de Cacao ay makakatulong sa pag-promote ng overall skin at hair health ng mga aso. Number 8. Inaalis ang pet's bad odor. Binibenta ang Madre de Cacao extract bilang anti-stink spray dahil kaya nitong i-eliminate ang bad odor o amoy ng alagang hayop. Ninyo-neutralize ng Madre de Cacao ang mabahong amoy mula sa mga kulungan, tirahan, at higaan ng alagang hayop. So kung naghahanap ka ng mabisang solusyon upang maalis ang mabahong amoy sa loob ng iyong bahay, subukan mong gumamit ng Madre de Cacao products. Ano-ano pa ang ibang benefits ng Madre de Cacao? Number 9. Nakakatulong sa rheumatism, sprain at bone fractures. Ayon sa mga traditional na paniniwala, ang dinurog na dahon ng Madre de Cacao ay maaaring gamiting counter-irritant dahil sa taglay nitong anti-inflammatory properties. Pwede itong ipahid sa mga apektadong bahagi ng katawan upang maibsan ang rheumatism, sprain, at mga bali sa buto. Higit sa lahat, ang puno ng Madre de Cacao ay common sa Pilipinas, lalo na sa Southern Tagalog areas. Kaya naman kung naghahanap ka ng libre o murang counter-irritant treatment, subukan mo ang Madre de Cacao. Number 10. Mosquito repellent. Bukod sa kakayahan nitong patayin ang pulgas at garapata, alam mo ba na effective rin ang Madre de Cacao bilang mosquito repellent? Mayroon itong tannins na nagtataglay ng pesticidal properties. Ayon sa mga eksperimento, ang 100% Madre de Cacao formulation ay proven effective sa pagpatay ng mosquito larva. Ang lotion na gawa sa dahon ng Madre de Cacao ay makakatulong sa pagtaboy ng mga lamok na maaaring magdulot ng dengue. Pwede ring ipahid ang sariwang dahon ng Madre de Cacao sa iyong balat para itaboy ang insekto. Bonus trivia, pamatay ng daga. Ang Madre de Cacao ay kilala rin bilang Gliricidia na nangangahulugang mouse killer sa Latin. In Spanish, ito ay tinatawag na mataraton na tumutukoy sa rodenticial properties ng puno ng Madre de Cacao. Matagal na rin itong ginagamit ng mga magsasaka at mga tahanan sa rural areas bilang rodenticide. Ito ay substance na ginagamit pangpatay sa mga rodent pest tulad ng rats at mice na sumisira sa ari-arian at ani ng sakahan. Ayon sa pag-aaral, mayroong distinct aroma ang Madre de Cacao na nakaka-attract sa mga daga. Kung gagamit ng sapat na amount, kaya nitong i-terminate o patayin ang mga daga sa pamamagitan ng pagpigil sa normal blood clotting na nagsasanhi ng internal bleeding. Although mahalaga ang tungkulin ng mga daga sa kalikasan, kung minsan ay kailangang kontrolin ang kanilang populasyon upang mapigilan ang kanilang paninira. Ngayong alam mo na ang mga benefits ng Madre de Cacao sa aso, dumako naman tayo sa mga side effects nito. In general, ang large amounts ng Madre de Cacao ay hindi toxic sa mga aso, gayon din sa tao at mga pusa. However, ginagamit ito bilang pesticide at nakamamatay sa mga daga. Kung nakain ng aso ang dahon ng Madre de Cacao, maaari itong magdulot ng gastrointestinal problems tulad ng pagsusuka at pagtatae. Kaya ang large doses ng Madre de Cacao ay hindi nire-recommend for oral consumption. May mga aso rin na maaaring makaranas ng allergic reaction sa Madre de Cacao. Ito ay maaaring magdulot ng pangangati, pamamaga, at kahirapan sa paghinga. Kung makaranas ang iyong aso ng mga nasabing symptoms pagkatapos gumamit ng Madre de Cacao, itigil ang paggamit nito at magpunta sa veterinaryo upang matingnan ang iyong alaga. Pag-usapan naman natin kung paano gamitin ang Madre de Cacao sa aso. Kung mayroon kayong puno ng Madre de Cacao sa bakuran o di kaya sa kapitbahay mo, pwede mong sundin ang instructions na ito para makagawa ng effective mange treatment. Step number 1, pumitas ng fresh leaves ng Madre de Cacao. Mainam na gumamit ng fresh at bagong pitas na dahon ng Madre de Cacao. Mas powerful ang taglay nitong extracts tulad ng tannins kesa sa mga tuyong dahon. Kung halos tuyo na ang mga dahon na iyong gagamitin, hindi ito magbibigay ng parehong resulta. Step number 2,
Pakuluan ang Madre de Cacao leaves. Pagkatapos mong mamitas ng dahon ng Madre de Cacao, hugasan ito at pakuluan. Pwede mong gamitin ang ratio na 1:1 o pakuluan ang 1 kilograms ng dahon ng Madre de Cacao sa 1 kilograms ng tubig. Pagkatapos, salain ang mga dahon at itabi ang pinagpakuloang tubig. Step number 3. Durugin o gilingin ang Madre de Cacao leaves. Ang prosesong ito ay makakatulong sa pag-extract ng natural chemicals na mahalaga sa pagpapagaling ng sugat. Kung hindi ito dudurugin, hindi mo makukuha ang mga mahalagang chemical compounds na kailangan sa paggawa ng mange solution. Mayroon ding protective wax ang dahon ng Madre de Cacao, kaya naman kailangan itong durugin o gilingin upang makuha ang chemical compounds at tannins. Pwede kang gumamit ng kutsilyo, mortar at pestle o di kaya i-blender ito ng may kaunting tubig. Step number 4. Ipahid at ibabad sa balat ng aso. Kung nadurog mo na ang dahon ng Madre de Cacao, ipahid ito sa tuyong balahibo ng aso. Ibabad ito ng 5 to 10 minutes bago banlawan para ma-absorb ng balat ng aso ang mga powerful chemical compounds na taglay ng Madre de Cacao. Step number 5. Banlawan ang aso gamit ang tubig na pinagpakuluan ng Madre de Cacao leaves. Kunin ang tubig na pinagpakuluan ng dahon ng Madre de Cacao. Ihalo ito sa tubig na gagamitin para sa huling pangbanlaw at ipaligo ito sa iyong fur baby. Ulitin ito ng 1 o 2 beses kada araw for 1 week o hanggang tuluyang gumaling ang iyong alagang aso. Talaga namang napakaganda ng Madre de Cacao sa aso. Bukod sa pagiging affordable nito, ang Madre de Cacao ay natural solution para sa mga skin problems. Ikaw, nasubukan mo na ba ang Madre de Cacao sa iyong alagang aso?